Good evening, sir. Can I take your order, please? O ano, ready ka na ba sa chika? Akala ko magmamaskot ka. Bawal po outsider sa room na to. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Magandang gabi po, Miss Anne, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cecil. 46 years old na ngayon. Dating crew sa Jollibee. Nangyari ang aking tunay na karanasan mga 25 taon nang nakalilipas. 21 years old lang ako noon at medyo gipit sa pera. Kaya napilitan akong magtrabaho sa Jollibee habang nag-aaral para matustusan ang aking edukasyon. Uy, Cecil, kadarating mo lang ba? Oo eh. Late ka na naman, girl. Nag-enroll kasi ako. Inagaan ko naman pumila kaso marami talaga nag-i-enroll eh. Graduating na ako. Kailangan makuha ko yung mga ibang units na kulang ko. Nagbihis ka na, bilisan mo. Oo, ito na, Pet. Ano ba yung pinipin mo dyan sa blouse mo? Ito ba? Pantaboy ng mga bad spirits. Bad spirits? Mabilis kasi ako mausog nung bata ko. Mga 3 years old pa lang ako nung pagsuotin ako ng albularyo sa probinsya namin itong pangontra. Eh ano naman laman yung kulay red na cushion na yan? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero mukhang mabisa to, Pet. Paano mo nasabing mabisa? Kasi nung high school, naiwala ko to. Hindi ko na makita. Doon ako nag-start lapitan ng mga bad spirits, ng mga multo. Ano? Tinatakot mo na naman ako, Cecil eh. Hindi, Pet. Nagsasabi ako ng totoo. Nakakakita ako ng mga kaluluwa na nasaan yung tao. Kaluluwa pero mukhang tao? Oo, Petra, mukhang tao. As in may porma at nakakapagsalita. Kawig natin. Hindi mo mapagkakamalang multo. Walang pinagkaiba sa tao? Meron naman. Yun nga lang mga kaluluwang nagaan yung tao. Ako lang ang nakakakita at nakakakausap sa kanila. Bigla silang sumusulpot minsan. Naglalaho na lang sila pag gusto nila. Kaya sinusuot ko tong pangontra ko. Mabisa naman siya. Nako, sige na. Bilisan mo ng pagpipinyan sa uniform mo. Hinahanap na tayo ni manager sa labas. Mauna na ako ha. Sasabihin ko kay boss naglilinis ka na ng CR. Salamat, Pet. Sige, susunod na ako. Si Pet, short for Petra, ang naging kadikit ko sa branch namin, Miss Anne. Palagi kaming pareho ng shift. Mas nauna kasi siya sa akin ng 3 taon maging crew kaya mas batak at sanay na siya sa gagawin. Siya ang nag-train sa akin na maging cashier. Kadalasan kapag night shift, kaming dalawa ang tumatao sa kahera. Isang maulan na gabi. Buwan ng September noon. Natatandaan ko pa. May isang lalaking mukhang teenager ang dumating sa store namin. May itsura siya at mukhang may kaya sa suot nitong all-white na jogging pants at hoodie. Pumila siya sa akin
at tinitigan lang ang listahan ng menu na nasa itaas ng counter. Good evening, sir. Can I take your order, please? Hindi siya kumibo. Hindi rin gumalaw. Matagal siyang tumitig sa pictures ng pagkain na nakapaskil. Chicken Joy, sir. Bagong luto po yung Thai part namin. Palabok. Spaghetti? Chicken with spaghetti? May combo meals din po kami. Hindi siya gumagalaw. Tanging mga mata niya lang ang gumalaw at itinoon sa mukha ko. Natigilan ako nang mapatitig ako sa mga mata niya. Parang hindi rin siya humihinga sa itsura niya. Hindi kasi siya kumukurap. Sir, ano pong gusto niyong orderin? Shit, Cecil, may bagyo na nga yata talaga. May tao. Ano? Biglang lumabas ng store ang lalaking nakaputi. Mabilis siyang nawala sa paningin ko. Para siyang nilamon ng ulan sa labas. Ano ka ba? Bakit ka nagsishit pag may customer? Okay lang yan, di naman nila tayo dinig eh. Nandun sila sa kabilang side hindi naabot doon ang boses ko. Hello, pet. Narinig ka kaya ng customer ko? Umalis na lang tuloy. Ha? Anong... Gusto mo kain ka muna? Hindi ka pa nagdi-dinner, di ba? Umaga na nang makauwi ako sa bahay namin. Natulog ako ng mahaba para sa susunod kong night shift sa trabaho. Maaga akong dumating sa store namin at noong magbibihis na ako ng uniform ko, napansin kong nawawala ang pulang pangontra ko. Cecil, hindi ka nga late pero nakasambakol naman yung mukha mo. Anong problema mo, girl? Yung pangontra ko, nawawala, pet. Ha? Saan mo nawala? Kung alam ko kung saan, edi sana hindi na yun nawala. Galit ka ba? Hindi, naiinis lang ako. Ubalik na naman yung pagkaburada ko. Hanapin mo dyan sa locker mo o kaya dun sa counter mo. Baka dun nalaglag. Nagmamadali akong pumunta sa counter ko para hanapin ang pangontra ko nang biglang may sumitsit sa akin. Psst! Ha? Psst! Napatingin ako sa lalaking naka-all-white na jogging pants at hoodie. Bumalik na naman yung teenager na may itsura sa store namin. Pumila siya sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Good evening po, sir. Ano pong order nila? Palabok? Spaghetti? Chicken with spaghetti? May combo meals din po kami. Hindi siya gumagalaw. Parang hindi na naman siya humihinga sa itsura niya. Hindi kasi siya kumukurap. Sir, ano pong gusto niyong orderin? Ngumiti ang lalaki at bumalik sa upuan niya. Bumuka ka ito bago dumikwatro. Sumandal sa upuan at nginitian ako. Doon ko lang napuna na wala siyang suot na sapatos. Nakatapak siya. O tinanggal niya lang ang sapatos niya. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Cecil, nahanap mo ba? Hindi eh. Buong gabi hanggang madaling araw na nakaupo sa harapan ko ang misteryosong lalaki.
Hindi talaga siya natitinag. Sa akin lang siya nakatingin kahit na saan ako pumunta. Bandang 2:00 ng umaga nang lumabas siya ng store. Nang sumunod kong night shift, nandun na naman siya. Suot pa rin niya ang all-white niyang outfit. Tumagal yon ng halos gabi-gabing pagbisita sa counter ko ng 3 linggo. Hanggang dumating ang madaling araw na hindi ko inaasahan. Alam mo ba ang chika, Cecil? Anong chika? Chinika lang sa akin kanina ni Manong Guard na pang-umaga. O ano raw ang kwento? Sandali lang. Hahatid ko lang yung order nung nag-drive-thru. Okay, sige. Biglang bumukas ang pintuan ng store namin at dumating ang gwapong teenager na suot pa rin ang white jogging pants at hoodie niya. Pumila siya sa akin at tumitig sa mga mata ko. Sandali lang, sir. Tatawag ako ng ibang kahera. Baka sakaling umorder ka na kapag iba na ang kahera. Biglang sumimangot ang lalaki. Naapektuhan ako sa pinakitang emosyon ng mga mata niya. Biglang namuo ang mga luha sa mata niya. Sir, sorry po ha. Pero hindi niyo po ba talaga ako tatantanan? Halos 3 linggo niyo na ako ini-stock ha. Pinapa-order ko kayo pero ayaw niyo namang magsalita. Ano ba talagang gusto niyong kainin? Chicken joy? Palabok? Spaghetti? Tinitigan ako ng teenager at inabot ang mga kamay ko. Natakot ako. Feeling ko haharasin niya ako. Sir! Huwag mo akong hawakan! Manong Guard! Manong Guard! Palabasin niyo nga tong... Cecil! Cecil! Anong problema? Ito kasing lalaking to 3 linggo na ako ini-stock. Ngayon, kinumpronta ko na ayaw naman magsalita. Wala talagang magsasalita. Bakit wala? Dahil wala ka namang kausap. Nayanig ang mundo ko nang titigan ko ang lalaking nakaputi sa harapan ko. Ako lang pala ang nakakakita sa kanya. Sa sinabing yun ni Petra, parang natakot ang teenager na kaharap ko at umiiyak na tumakbo papalabas ng store. Hindi na ako nakapagsalita pa. Lumapit sa akin si Petra at inabot ang nawawala kong... Pangontra mo. Napulot ko sa parking lot malapit sa basurahan. O ayan, isuot mo na. Salamat. O ano, ready ka na ba sa chika? Okay, anong chika? May teenager palang minurder dyan sa loob ng subdivision sa kabila. Gwapo daw yung bata. Puro dugo nung matagpuan sa creek malapit sa highway. Nakasuot ng all-white na jogging pants at hoodie. All white? Jogging pants at hoodie? Oo. Alam mo bakit daw minurder? Bakit daw? Kasi ayaw daw ibigay sa magnanakaw yung bago niyang Nike na puting rubber shoes na galing pa raw ng LA. Kung ako dun sa bagets, binigay ko na lang sa magnanakaw. Ito namang mga magnanakaw ngayon, papatay talaga ng tao makuha lang yung material na bagay. Kakaloka. Nakakatakot. Nanghilabot ako nang maalala kong walang sapatos ang teenager nang dumikwatro ito sa harapan ko. Malinaw na mukhang yung lalaking nagpapakita sa akin sa graveyard shift ko, ang teenager na pinatay at tinapon sa creek ng magnanakaw. Hindi ko na ikinuwento pa kay Pat ang lahat ng nasaksihan ko. Sinarili ko na lang hanggang sa dumating ang pagkakataon na ito na makapagbabahagi ako ng kwento ko.
evening, Miss Anne. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para mailathala sa inyong YouTube channel ang tunay kong karanasang may halong katatakutan, misteryo, at kababalaghan. Ako po si Jelay, isang simpleng housewife. Ang kwento ko po ay nangyari mga 15 years ago. Nagbakasyon ako noon sa probinsya para umattend sa first birthday party ng pamangkin kong si Yakiniza. Japanese ang napangasawa ng kapatid kong si Lisbeth na isang entertainer sa Japan. Kaya naman ang dalhin nila sa Pilipinas ang unang anak nilang si Yakiniza, ay ginusto ng kapatid kong si Lisbeth na i-celebrate ito sa #1 fast food store para sa mga bata. Walang iba kundi ang Jollibee. Nagpatulong sa akin si Lisbeth na ayusin ang plano niya for the birthday party. October 30 ang birthday ng pamangkin ko. Halos kasabay ng Halloween. 3 weeks before the party, wala pang nahahanap na available venue ang kapatid kong si Lisbeth, kaya naman tumulong na ako sa paghahanap. Hello, Lisbeth? Oo, kadarating ko lang dito sa bahay. Nasaan kayo? Ha? Hello? Nasa beach kayo? Anong oras kayo uuwi ng anak at asawa mo dito? Bukas pa? Okay. Okay, sige. Maaga talaga ako umalis ng Maynila para before tanghalian makarating na ako dito. Aasigasuhin ko na yung Jollibee venue. Hahanap na ako today. Okay, sige. Balitaan kita agad. Textan o kaya call me. Ingat, Lisbeth. Bye. Pagkarating ko po sa old house namin sa probinsya, ay agad akong naligo, nagbihis at lumabas para maghanap ng Jollibee sa bayan. Nanibago ako sa lugar namin, Miss Anne. Yung mga kinalakihan kong paboritong lugar, nawala ng lahat. Tulad nung malaking park na malapit sa ilog, ginawa na nilang extension ng munisipyo yung kinalakhan kong palaruan. Yung mga damuhan na puno ng mga puno ng mangga, ginawa na palang eskwelahan ng gobyerno. At yung dating palengke sa bayan, ginawa ng mall. Hindi na mukhang probinsya yung lugar namin. Para na rin siyang maunlad na Maynila. At dahil naging sibilisado na ito, dumami raw dito ang bagong pinapatayong Jollibee franchise. Yeah, hello? Jollibee? Opo, I got your number dito mismo sa branch ninyo. Sabi nung nakausap kong crew, tawagan ko raw kayo sa number na to. Magpapabook sana ako for my pamangkin's first birthday party. Po? Ano po? Sa October 30 na po, 3 p.m. sana. 3 p.m. until 6 p.m. siguro. Ano po? Fully booked na ba? Saan? Saang branch yan? Wait lang po, di ba cemetery yung Santa Veronica? Po, hindi na? Anong ibig niyong... Okay, sige. Pakitext na lang yung number. Pupuntahan ko agad. Thanks. Bye. Nahirapan akong maghanap ng available booking sa Jollibee, Miss Anne. 3 yung napuntahan kong branches sa bayan pero lahat puno ang sked on October 30. Kaya wala akong nagawa kundi puntahan ang nirefer nung huli kong nakausap na manager. Yung bagong Jollibee na ginagawa raw sa Santa Veronica.
Kilala ang Santa Veronica sa luma at sinauna nitong sementeryo. Doon sa Santa Veronica inilibing halos lahat ng mga ninuno ko. Hindi rin matao sa sitio na yon dahil hindi maganda ang daanan papunta dito. Madalas na brownout at palaging walang tubig. Kaya naging palaisipan sa akin kung bakit magtatayo ng Jollibee sa ganoong klaseng lugar. Inisip ko na lang na baka may malaki na ring pinagbago ang Santa Veronica, kaya may nag-invest ng negosyo sa malayong sitio na ito. Mag-aalas 3 ng hapon nang makasakay ako ng tricycle papuntang Santa Veronica. Nahirapan akong makakuha ng sasakyan kasi lahat ng tricycle drivers na pinara ko nalalayuan sa lugar. Lugi raw sila sa layo. Wala raw pasahero pabalik. Kaya kinontrata ko na yung sinakyan kong tricycle driver. May napansin akong isang lalaking nakasuot ng uniform ng Jollibee crew na naglalakad sa batuhang daan papunta sa destinasyon ko. Pinara ko ang tricycle driver at tinanong ang lalaki. Excuse me, kuya? Pwedeng magtanong? Ano po yun, ma'am? Sa Jollibee ka ba nagtatrabaho? Opo, bakit po? Saan ba yung Jollibee dito? Mga 3 kilometro na lang po, ma'am. Nasa kanan niyo ho yun. Pero sementeryo pa rin dito mula doon, di ba? Ito na lang pong banda dito sa lugar na to ang sementeryo. Yung pinagtayuan ng bagong Jollibee doon, giniba na po. Giniba? Yung dating sementeryo, ma'am, pinagiba na ni Mayor. Ginawang subdivision eh. Pinatayuan ng mga establishments. May maliit na mall dun sa dulo. SM yata yun. Talaga? Ilan bang Jollibee dyan? Isa lang ho. Dun ho ako nagtatrabaho. Late na nga ako eh, may party kasi. Mauna na po ako, mama. Sumabay ka na sa akin, dun din ang punta ko. Ano bang name mo, kuya? Ino po. Ako si Jelay. Sakay ka na, Ino. Sabay na tayo. Thank you, Ma'am Jelay. Nagulat nga ako sa nasaksihan ko, Miss Anne. Yung dating pinakalumang libingan ng mga mestizo at mestisa sa Santa Veronica, wala na. Ginawa ng subdivision. At sa labas ng subdivision, ay may isang ginagawa pa na Jollibee na open to the public na. Niyaya ako ni Ino na pumasok sa loob. Ino, sino ba ang pwede kong kausapin para magpabook ng birthday party dito? Yung manager po namin, ma'am. Pwede ko ba siyang makausap? Sige po, tatawagin ko. Maiwan na kita, Ma'am Jelay. Kailangan ko na kasing magpalit ng damit eh. Magsusuot pa kasi ako ng mascot. Mascot? Opo, start na po yung party 10 minutes ago. Kailangan ko na lumabas in 20 minutes. Ibig sabihin ikaw si Jollibee? Ako nga po. Ay, nakakatuwa naman. Sige, gusto kitang mapanood mamaya. Papaselfie ako sa'yo mamaya, ha? Sige, ma'am. Akyat ka na dyan. Sa second floor yung party. Makisilip ka na lang doon. Magre-review pa po ako ng choreo ko para sa sayaw eh. See you, Ma'am Jelay. Galingan mo, ha? Bye, Ting! Excited akong umakyat sa second floor para obserbahan kung paano sila magpa-party para sa mga bata. Nagulat ako nang makita kong walang katao-tao sa itaas. Tumutugtog ang Jollibee theme song pero wala pang mga bisita. Wala ring mga bata. Dahil wala namang tao, naki-gate crash muna ako. Pumasok ako sa air-conditioned na maliwanag na venue na puno ng balloons at party hats. Napreskohan ako sa lamig ng aircon kaya nagpasya ako na magstay muna. Maya-maya, napansin kong may pintuan pala sa bandang gilid. Bumukas ito ng kusa.
Out of curiosity, tumayo ako at sumilip sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Jollibee na sumasayaw sa loob ng madilim na kwarto. Wow! Jollibee! Para akong nagbalik sa kabataan ko nang makita kong sumasayaw ang mascot ni Jollibee. Sinabayan ko siya. Kumanta ako kasabay ng tugtog. I love you, Sabado, pati na rin Linggo. Hintay ka lang, Jollibee, nandyan ako. Ang galing mo naman palang sumayaw, Ino. Wow! Ma'am Jelay. Ha? Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? Bawal po ang outsider sa room na to. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Ino na naka-bodysuit at nakatakip ang mukha ng tela. Nakatayo siya sa likuran ko sa bandang pintuan. Ino? Akala ko magmamaskot ka. Opo. Kaya nga ako nagsuot nitong inner costume ko eh. Para maisuot ko na yung mascot. Ha? Sino yung may suot ng mascot na yan? Wala pa pong may suot sa mascot, ma'am. Ako po ang magsusuot niyan. Susuotin ko pa lang. Pero nakita kong sumasayaw yung mascot kanina. Ano? Imposible, ma'am. Kitang-kita ko kung gaano kagaling sumayaw si Jollibee. Di ako nagsisinungaling, nakita ko. Gumagalaw siya kanina. Tiningnan namin ng sabay ni Ino si Jollibee sa loob ng kwarto. Nang hilabot ako, nang makita kong nakaupo sa sahig ang mascot. Hindi na ito gumagalaw. Hindi na sumasayaw. Para matigil ako sa pinaglalaban ko, mabilis na kinuha ni Ino ang mascot ni Jollibee at isinuot ito. Halos tumayo lahat ng buhok ko sa katawan nang makita kong wala ngang tao ang mascot. Oh, ayan ma'am. Ngayong suot ko na, may tao na. Hindi, no. Ayoko na dito. May multo yata dito eh. Nagtatakbo ako papalabas ng Jollibee. Sumakay ako sa tricycle na naghihintay sa akin sa labas. Ngumisi-ngisi lang ang driver sa akin. Halos matawa ito. Doon ko lang nalaman na marami na palang multong nagpaparamdam sa lugar na yon simula nang gibain na ang dating sementeryo. Hindi lang daw sa Jollibee nagmumulto ang mga galit na kaluluwa, kundi umabot na sa bayan. Dahil sabi ng matatanda, simula nang alisin ang tahanan ng mga patay, nagsimula na itong lumaboy para maghanap ng bagong titirhan. Nakakatakot, Miss Anne. Pero totoo pong nangyari sa akin ito. Hindi na natuloy sa Jollibee ang birthday ng pamangkin ko. Ginanap na lang namin ito sa beach resort na paboritong puntahan ng kapatid kong si Lisbeth. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, mag-chicken joy party po tayo. Paalam! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil.
pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang gabi po, Miss Anne, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bonnie. 42 years old na ngayon. Dating crew sa McDonald's na matatagpuan sa bandang South. Huwag na lang po nating pangalanan ng branch namin. Baka kasi hindi na ito puntahan ng mga customer kapag nalaman nila ang dating kwentong katatakutan na nangyari dito. 22 years old ako noon at hindi pa graduate sa college kaya napilitan na akong mag-working student para may pangtustos ako sa pag-aaral ko. Mahirap nung una ang training pero sanayan lang pala dahil noong nagtagal na ako, sisiw na lang sa akin ang pagtatrabaho. Para hindi ko maramdaman ng pagod habang nagtatrabaho ako, pinapagana ko ang imahinasyon ko. Lena, nakita mo yun? Sino? Ayun o, yung matandang babae na walang leeg. Oh, bakit? Kanina pa nakaupo dyan pero hindi pa umorder dito sa'yo. Baka may hinihintay na kasama. Pustaan tayo, nagpapa-aircon lang yan oh. Bakit mo naman nasabi? Tingnan mo, sa sobrang taba niya, kahit malamig na dito sa loob, laapot pa rin ang puta. Oh, yung bunganga mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Tayong dalawa lang yung nagkakaintindihan dito, no? Bilisan mo na yung pagmamap mo. Mamaya masita ka pa ni Sir JJ, yari ka na naman. Ayun, nakikita mo yun? Sino na naman? Yung nandun sa sulok malapit sa CR. Yung lalaki maitim na kulot ang buhok. Tsaka yung babaeng morena na naka-hoodie. Malaki ang inaharap. Yun o. Yung sexy na Pinay beauty. Parang Rochelle Pangilinan. Shh! Malaki ang hinaharap? Ang bastos mo. Tumahimik ka nga. Nagtatrabaho tayo eh. Alam mo, pansin ko lang na mag-aanim na buwan na silang palagi nakatambay sa spot na yan. Kundi kahapon, madaling araw kumakain dito yung magjowa na yan eh. Palagi mo ilang taon na sila? 18? 19? Parang 27, 28 eh. Di naman. Baka 20? 22? Palagi may budget yung dalawang yan. Minsan bakit ang ino-order nila? Sila lang ang umuubos ng chicken. Palagi sila dito. Feeling ko malapit lang ang bahay nila dito. Oo, nakita ko na sila dati. Ayaw mo nun? May regular customer tayo. Pero parang iba yung mood nila ngayon eh. Kanina pa sila nakaupo dyan. Pero hindi pa sila halos gumagalaw. Nag-uusap pa sila? Parang hindi eh. Madalas, tawa ng tawa yung magjowa na yan eh. Minsan chill lang, tamang makafe, ganyan, kape-kape. Pero ngayon, iba Lena eh. Tignan mo yung babae. Parang gusto nang umiyak. Pustahan tayo, buntis yan oh. Sabi ni Sir JJ, nahuli niya raw yan ng 1 buwan. Nagkulong sa CR natin eh. Paglabas, may fetus na nakita sa basurahan ng CR. Ay shit! Siya ba yung nanay ng fetus na yun? Shh! Ilakas ba? Mamaya, krumpali na naman ako ni Sir JJ. Hindi yan. Basta huwag tayo magpapauli na nagdadaldalan dito. Siya pala yung naglaglag ng baby sa CR. Buti hindi tayo naka-MJ style dun, no? Sabi ni Sir JJ, pero alam mo naman yung manager natin. Parang ikaw. Ano parang ako? Hindi ako nagli-lipstick, no? Hindi yun.
Pareho kayo. May pagka-OA gumawa ng kwento. Dinaig pa yung mga bakla sa parlo, Diyos ko. Hoy, di ako bakla ah. Baka yun pang dalawang yun. Sino naman? Yung dalawang gwapong lalaki na mukhang Koreano. Mga opa ang datingan eh. O bakit, naiinggit ka? Ha? Bakit ako maiingit sa mga baklang tulad nila? Tsaka nagugluta lang yung mga yan kaya mapuputi. Alam ko yung puti na natural. Yung kanila parang alagang collagen na sinamahan ng red ginseng na galing Binondo eh. Gusto mo para matahimik tayo, tanungin ko yung dalawang bakla na yan ano? Bakla? Yang dalawang maskuladong chinito na yan? Oo, magjowa yan. Pustahan tayo. Top dyan yung lalaki nakasombrero. Bottom si kuya na nakashorts. Ikaw talaga, Bonnie. Kalalaki mong tao, daig mo pa yung baklang chismosa sa amin. Napaka-judgmental mo. Hindi ako judgmental, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Pustahan tayo kaya hindi nag-uusap yung dalawa na yan. Kasi si kuya na nakasombrero, may bago ng lalaki. Si kuya naman na nakashorts, hindi niya matanggap, napapalitan na siya. Kaya titig na titig eh. Tingnan mo parang iiyak. Oy, Bonnie. Panay na naman ang chika mo dyan kay Lena. Hindi tuloy makapagkahera na maayos yung tao. Pumunta ka doon sa magjowa na nasa sulok. Bakit po, Sir JJ? Pumunta ka doon. Magdala ka ng ketchup. Nagre-request yung lalaki. Bilisan mo. Parang hindi na nila kailangan ng ketchup, Sir JJ eh. O bakit mo nasabi? Kiko, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Nini, magpapaliwanag ako. Hindi na, wag na. Tapos na tayo. Ayoko na sa'yo. Yun ang big scene ng taon. Ayo po, sir, oh. Dinaig ang K-drama. Nini, baby. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako. Sandali naman, mag-usap tayo. Bitiwan mo sabi ko. Tapos na tayo. Nini, saan ka pupunta? Nahawi ang maraming taong nakapila sa counter nang tumakbo ang babaeng umiiyak papalabas ng McDo store namin. Nagsisigawan sila ng boyfriend niyang mukhang bangag at problemado. Sinundan ng lalaki ang humahagulgol na babae hanggang sa labas. Lahat kami nakatingin sa kanila mula sa loob. Napahiyaw kaming lahat nang biglang Naku, nasagasaan yung babae ng truck. Oh my God! Hala! Yung babae! Yung babae. Grabe, bagang ulo. Labas ang bituka niya. Oh my God! Nagulungan? Sa mukha? Sir JJ, okay lang kayo? Sir JJ, okay lang kayo? Sa mukha. Nakakatulungan ba sa mukha? Pinakakaawa. Hindi na kami naging okay simula nang mangyari ang aksidente na yon. Magmula nang mangyari yon, kung ano-ano ng kababalaghan ang naranasan naming mga crew at customers mismo ng McDo. Isang madaling araw, graveyard shift kami ni Lena nang biglang Bonnie, naririnig mo ba yun? Oo, naririnig ko. Parang galing sa CR. Galing ako CR. Wala na tayong customer na nandun. 3 a.m. na eh. Ay, minumulto tayo. Halika na. Minumulto tayo ng babaeng nasagasaan ng truck. Samot-saring kwentong kababalaghan na ang kumalat sa buong store namin, Miss Anne. Yung isa naming crew na babae, si Precious Joy, nakita niya raw ang sarili niya minsan sa salamin ng banyo na butas-butas ang mukha niya. Hindi raw nakatili si Precious Joy noon
Kasi hindi niya alam kung malalaking tagyawat niya yon o talagang sinaniban siya ng kaluluwa ni Nini na nagkabutas-butas daw ang mukha nang dalhin sa morgue. Hindi lang yon, Miss Anne. Heto pa ang kwento ni Lena. Nasa loob sina Terry, Ferds at Jeko noon nang maiwan kami ni Christy sa cashier. Madaling araw na, mga 3:35 a.m. sa orasan natin. May babaeng malaki ang dibdib na naka-hoodie ang pumila sa kaha ni Christy. Nandito naman ako sa kaha ko. Maya-maya pa, Bonnie, narinig ko yung iyak ng babaeng nasagasaan. Kinilabutan ako. Tumingin ako dun sa kanto sa spot kung saan sila nakatambay nung jowa niya. Walang tao dun. Pagtingin ko sa kaha ni Christy, nasa loob na nitong cashier yung babaeng naka-hoodie. Nakatayo sa likod ni Christy pero hindi niya alam. Anong ginawa mo? Tumili ako. Tapos dumating si Sir JJ. Pinagalitan ako. Kinwento ko yung nakita ko pero walang naniwala eh. Kasi biglang nawala yung babaeng naka-hoodie. Bonnie, yun pa rin yung suot niya. Kung ano yung suot niya nung nasagasaan siya sa labas, yun na yun yung suot niya nung makita ko siya. Ayoko na dito. Oh, bakit? Bakit parang maiiyak ka na sa takot? Yung lalaki. Sinong lalaki? Yung lalaki ni jowa nung babaeng namatay. Ano? Ayun, nasa labas. Nakatitig sa atin ng masama. Ah! Bonnie, para kang gago. Wala naman tao sa labas. Meron, ayun o. Nakatayo sa pinto. Nakasilip sa atin. Bonnie, I hate you. Wala naman tao sa labas. Anong guard? May tao ba sa labas? Wala. Teka, bakit boses babae kayo, Manong? Ayoko na. Yun na ang pinaka-nakakatakot kong karanasan bilang crew sa McDo, Miss Anne. Yung pag-iiba ng boses ng security guard namin ang naging hudyat ng endo ko. Opo, ako na ang nag-end ng contract ko. Nag-resign na po ako. Iba na kasi yung pakiramdam ko eh. Hindi na ako makapag-focus pa sa trabaho ko. Nang umalis ako sa McDo, ay pinagpatuloy ko muna ang pag-aaral ko. Umalis ako na may natutunan mula sa pagiging crew. At yon ay ang huwag maging usisero sa buhay ng ibang tao. Huwag manghusga ng kapwa-tao lalo na kung customer mo dahil minsan napakasakit nating manghusga gamit ang mga salita. Hindi naman natin alam kung ano ang epekto ng mga salita natin sa iba. Salamat po sa pagkakataon. Sa mga crew ng McDo dyan, isang panglahatang shoutout na lang. Mabuhay kayong lahat. Paparapapap, love ko to. Magandang gabi po, Miss Anne. Good evening din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takipsilim dito sa YouTube. Ang tawag po nila sa akin ay Dan. 46 years old na po ako ngayon at isang caregiver sa isang facility for abandoned lolos and lolas dito sa Tanay, Rizal. Noong 21 years old po ako, nagtrabaho po ako bilang crew sa McDonald's sa QC. Nakatatlong taon lang po ako doon. Hindi na po ako nagtagal pa simula nang mangyari sa akin ang ikukwento ko sa inyo ngayong experience ko noong mga panahon na yon. 'Yun
Good morning, sir. Can I take your order now? Dan, anak, Anong ginagawa mo dito? baka pwede tayo mag-usap, anak. Nagtatrabaho ako. Hindi mo ba nakikita? Sandali lang naman, Dan, anak. Sige na, mag-usap tayo. Pagkatapos yung maglaho ng halos 1 taon, gugulatin niyo ako dito sa trabaho ko? Wala akong pera. Hindi pa ako sumusweldo. Hindi pera ang pinunta ko dito. Hoy, Tay. Malaki na ako. 21 anyos na ako. Hindi niyo na ako magagago. Nagpunta ako dito para makiusap sa'yo. Busy ako. Tumabi na kayo dyan. Mahaba ang pila, oh. Alagaan mo muna ang lola mo. Wala na kasi magbabantay sa kanya sa bahay ng mga tita mo. Oh, bakit ko naman babantayan yung matandang nambugbog sa akin simula pagkabata? Magsama kayo ng nanay mo. May sakit ang lola mo. Malubha. Sabi ng doktor baka buwan na lang ang itatagal niya. Hindi ako nurse. Hindi rin ako caregiver. True ako dito sa McDo, oh. Wala akong alam sa pag-aalaga ng matatanda. Lalo na ng mga matatandang masasama ang ugali. Patawarin mo na ang lola mo. Hindi ka niya sasaktan ngayon. Matanda na siya eh. Ikaw na lang ang anak ko na maaasahan ngayon. May kaso pa ako eh. Kailangan ko pang magtago, anak. Hindi ko na problema yun, Tay. Buhay niyo yan. Buhay ko to. Tumabi na kayo dyan. Nakatitig na yung manager sa akin, oh. Pero Dan, anak. Next, please. Yes, ma'am. May I take your order, please? Isa akong battered child noong 3 hanggang 10 taong gulang ako. Lumaki akong walang nanay. Ang tatay ko na basagulero ang kumupkop sa akin pero hindi siya ang nagpalaki sa akin. Iniwan niya rin ako sa nanay niya, sa Lola Raquel ko. Like mother, like son. Tarantado rin ang Lola Raquel ko. Bata pa lang ako noon pero alam ko ang mga kabulastugan niya sa buhay. Sugarol at dating user ng pinagbabawal na gamot ang lola ko. Kaya nang magkaedad, kung ano-anong sakit ang tumubo sa katawan niya. Halo-halong sakit hanggang sa mabaldado siya at maratay sa bahay. Dahil walang kwentang ina sa mga anak niya, walang gustong mag-alaga sa Lola Raquel ko. Hindi ko alam kung parusa o pagsubok ng Diyos ang magkaroon ng isang pangit na pamilya. Oo, Miss Anne, wala nang papangit pa sa ugali at lifestyle ng kinamulatan kong pamilya. Kaya siguro maaga akong nagsarili para makalayo lang sa sinumpa kong kabataan. Yun din siguro ang rason kung bakit naging mailap at bastos ako sa mga matatandang nakakasalamuha ko. Magandang hapon po. Ano po yung order nila, Lola? Gusto ko ng Ng ano po, Lola? sitas. Ay, wala po kaming sitas, Lola. Sitas ako. Ah, sisitas kayo? Oo, sitas abihon. Ako si Sitas Abihon. Abihon, apelido ko. Sitas, pangalan ko. Isang matandang babaeng nagngangalang Sitas Abihon ang pumila isang hapon sa counter ko. Kakaiba ang lola na ito. Para siyang galing sa sona o sa kasalan sa suot niyang barong na Filipiniana. Yung parang damit ni Imelda Marcos. Pati hairstyle ni Lola, mala Imelda rin. Nakasuot ng mga gintong alahas. Makapal ang makeup sa mukha. Sa sobrang puti ng makeup niya, kulay gray na ang pisngi at noo niya. Morena si Lola. Mukhang galing sa may kayang pamilya pero parang ulyani na magsalita.
Ano pong order niyo, Lola Sita Sabihon? Gusto ko ng ice cream. Ice cream? You mean sundae, Lola Sitas? Hindi. Chocolate. Hot fudge sundae po? Ice cream. Hindi sundae. Ang kulit naman itong matandang to. Choco sundae po yung tawag namin sa chocolate ice cream na gusto po ninyo. Pahinga ko. Isa. Okay po, yun lang po ba? How about fries or burger, Lola? Ice cream lang gusto ko. Chocolate. Okay po, wait lang po. Kumuha ako ng isang cup ng bagong gawang hot fudge sundae at muli ko siyang hinarap sa kahera. That will be 44 pesos lang po, Lola. 44. Opo, 44 pesos. Inilabas ni Lola ang barya-barya niyang pera mula sa dala niyang maliit na purse. Nagkandasabog ang barya sa harapan ko. Binilang niya ang mga barya sa harapan ko bago niya iniabot sa akin. Lola, 43 lang po ito. Kulang po ng piso. 44 yan. Binilang ko pa, di ba? Binilang ko po habang binibilang niyo sa harapan ko. 43 lang po ito. Kulang po ng piso. Hindi kulang yan. Saktong 44 yan. Akin na tong ice cream ko. Aalis na ako. Ay, hindi pwede. Akin na po itong sundae. Ice cream ko yan. Ibalik mo sa akin yung ice cream ko. Kulang po kayo ng piso. Bilangin niyo po ulit tong pera niyo. Hindi ko po may bibigay itong sundae kung kulang po yung bayad ninyo. Natigagal si Lola sa sinabi ko. Maya-maya ay biglang tumulo ang mga luha sa mata niya bago siya umatungal ng iyak. Iyak na dinaig pa ang sa bata. Akin na yung ice cream ko. Binayaran ko na yan. Ibalik mo yung ice cream ko. Kulang po kayo ng piso. Maghanap muna po kayo ng piso dyan tapos balikan nyo tong sundae nyo. Piso lang? Pinagdadamot mo pa. Piso lang. Maramot ka. Madamot. Aalis na ako. Umalis si Lola Sitas na bitbit ang 43 pesos niya. Umalis siyang umiiyak dahil wala siyang sundae na nakuha. Hinayaan ko siyang lumabas ng store namin at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nang malapit nang matapos ang shift ko kinagabihan, nakiusap ang barkada kong si Troy na i-assist ko siya sa trabaho dahil first week niya pa lang. Pumayag ako dahil mabait si Troy sa akin. Higit sa lahat, maalaga siya. Sa kanya ako lumalapit kapag malungkot ako. 24 hours na open ang store namin. Bandang 2:00 ng madaling araw, pumasok sa loob ng kitchen si Troy para mag-imis ng basura. Naiwan ako sa counter para tulungan siya. May isang grupo ng mga may edad na kababaihan ang dumating sa store namin. Lahat sila mga mukhang puyat at pagod. Pare-pareho sila ng suot na t-shirt. Kulay puti ito na may print ng mukha ng isang matandang babae sa harapan. Good morning, ma'am. Ano pong order nila? Magkano isang choco sundae dito? Hot fudge sundae po. 44 lang po isa, ma'am. 44 daw yung sundae, Amelia. Ilan po yung bibili niyong sundae, ma'am? Ilan ba kaya niyong ibenta? 100 piraso ng sundae, kaya ba? Sunday ba yan, Dan? Oo, Troy. 100 na hot fudge. Kaya ba ng machine? Naku, hindi na available yung Sunday natin, Dan. Kanina pa nakapatay tong machine. Pinapalinis ni manager. Ma'am, pasensya na po pero wala po pala kaming Sunday ngayon. Ano?
Naku Amelia, wala na raw sundae. Ay, sorry po ma'am. Iba na lang po yung orderin nyo. Hindi pwede. Chocolate sundae ang gusto ng nanay ko eh. At ang bili ng nanay ko, ibili siya ng maraming chocolate sundae bago siya namatay. Sino pong namatay? Eto, nanay ko. Nangilabot ako nang ipakita sa akin ng may edad na babae ang nakaprint na mukha ng nanay niya sa suot niyang puting t-shirt. Nakita ko na ang mukhang yun. Binasa ko ang nakasulat na pangalan sa ibaba ng picture. Sita Sabion. Rest in peace, nanay. Sita Sabion? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo, kuya? Patay na siya? Kailan pa po namatay si Sita Sabihon? 2 linggo nang nakaburo lang nanay ko. Hindi lang namin mailibing agad kasi kahapon lang dumating tong kapatid kong si Amelia mula sa States. Mamayang umaga na ang libing kaya nakasuot kami ng ganito. 2 linggo na siyang patay? Ma'am, imposible po yun. Bakit? Dahil kausap ko lang po siya kaninang hapon eh. Ang nanay ko? Kausap mo? Opo, kaninang hapon po. Dito mismo sa counter na to. Bumibili siya ng chocolate ice cream. Kaso, hindi ko siya nabigyan ng chocolate sundae eh. Bakit hindi mo binigyan? Kulang po kasi ng piso yung bayad niya. Piso? Kulang ng piso? Piso lang? Hindi mo pa pinalampas? Paborito niyang choco sundae dito sa McDo na to. Alam mo ba yon? Amelia, halika na. Umalis na tayo dito. Sa ibang McDo tayo bumili ng sundae para sa nanay. Hindi ko napatawad ang sarili ko sa ginawa ko kay Lola Sitas. Hindi ko alam kung minulto niya ako para turuan ng leksyon o para lang magparamdam sa akin at sabihing gusto niya ng chocolate ice cream bago siya ilibing. Dahil sa pangyayaring yon ay napilitan akong alagaan ang sarili kong lola. Nagkabati kami ng tatay ko dahil sa desisyon ko. At sa tuwing uuwi ako mula sa trabaho, pinasasalubungan ko ang lola ko ng hot fudge sundae, yung paboritong chocolate ice cream ni Lola Sitas. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Salamat po. Paalam. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyong Kwentong Takipsilim dito sa YouTube. Ako po si Tano, 50 taong gulang na ngayon. Ako po ay sinilang at lumaki sa isa sa mga kubling isla sa Zamboanga. Doon sa isla namin ay malaya kaming namumuhay dati ng aking ama na si Marcelo at ng aking ina na si Dina. Payak at payapang pamumuhay kasama ng iba pang mga nananahan sa isla.
isang malaking biyaya para sa akin, ang makapiling ang karagatan araw-araw. Sadyang may kakaibang katangian ng dagat na hitik sa misteryo at hiwaga, kung kaya't naisipan ko pong ibahagi ang karanasan ko ngayon para maintindihan ninyong lalo ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa dagat. Si tatay ang nagturo sa aking lumangoy, mamangka at manghuli ng mga pagkaing dagat. Mangingisda po ang aking tatay noon, kung kaya't naging mangingisda rin ako nung ako ay nagbinata. Habang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng mga nahuli naming isda sa isang maliit na pwesto sa palengke sa bayan na pagmamay-ari ng kaibigan nila ni tatay na si Mang Celso. Magandang hapon, Dina. Bakit hindi ka nagtinda sa palengke kaninang umaga? Celso? Ikaw pala. Pasensya na. Hindi ako nakapagtinda kaninang umaga. Wala pa kasing huli ang asawa kong si Marcelo. Matumal nga raw ang huli ng isda ngayon. Kung kailan bilog ang buwan tsaka walang mga isda. Dala siguro to ng kumakalat na alingus-ngus. Maaari. Nay, nandito kami ni tatay. Tano, anak! Marami kaming nahuli, Nay. Celso, ayan na sila Tano at ang tatay niya. Pumapalaot na. At mukhang marami silang huli. Salamat sa Diyos. Papuri kay Yahweh. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Dina! Narito na kami! Parang Marcelo! Aba, sinong nandito? Ikaw pala, Celso. Kumusta, pare? Bakit nandito ka? Hindi ka ba magtitinda ngayon sa palengke? Nagsara muna ako ng tindahan. Hinahanap ko kasi si Dina sa pwesto niya. Hindi pala siya nagtinda kaninang umaga kaya dinalaw ko siya dito sa tabing dagat kung saan kayo nakatira mag-anak. Dinalaw? May balita kasi si Celso tungkol sa mga nawawalang bata at mangingisda dito sa atin. Narinig ko nga yun, Nay. Nawawala raw si Mang Lazaro nung isang gabi pa. Ang sabi ng anak niyang si Trudis, hindi na raw umuwi ang tatay niya simula nung mangisda nung isang gabi. Baka naman lumuwas lang si Lazaro sa Maynila. Ibinili ng manika ang anak niyang si Trudis. Sigurado akong babalik din yun. Hindi pare. Hindi lang si Lazaro ang nawawalang mangingisda ngayon. Pati si Eclomejo at si Orestes. Nawawala yung magpinsan. Huling nakitang namamangka papunta sa kuweba sa pagitan ng dalawang islang pinag-umpog na sinasabing kuta ng mga sirena. Sus! Napagpapaniwala kayo sa mga sirena. Anong petsa na? Lumipas na ang panahong sinauna. Wala nang sirena ngayon. Pero Marcelo, yan ang bulong-bulungan sa palengke kahapon pa. Yung mga apo ni Tandang Genoveva na mga anak ni Cramilda, sila Polerzo at Joaquina. Hindi na raw umuwi simula nang maglaro sa tabing dagat bago lumubog ang araw sa kanluran ha. Sina Polerzo at Joaquina? Nawawala rin pala ang kambal na yun? Halos mabaliw si Cramilda sa kakatangis. Iyak siya ng iyak. Kapatid ng paghagulgol niya ang pagpalahaw ng kanyang pagsisisi sapagkat hindi niya nagawang bantayan ang kanyang mga supling na nangangailangan ng isang sentinela. Sentinalang tunay ang mga sirena ng karagatan. Wala na akong maintindihan sa inyong mga sinasabi. Ang mabuti pa hanguin na natin ang mga lamang dagat na aming nahuli ni Tano. Tara na anak, tulungan mo ko. Noong mga panahon na yon, ay talamak ang bulong-bulungan at usapan na ang mga nawawalang mangingisda at bata sa aming isla ay kinukuha ng mga sirena. Lalo na kapag malaki at bilog na bilog ang buwan. Maraming pamilya ang tumangis dahil hindi na natagpuan pa ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. Lahat
takot ng mangisda. Mag-isa, gabi man o umaga, maliban sa aking ama. Masaya si tatay na makahuli ng mga malalaking isda sa gitna ng karagatan. Nakakahuli siya ng mga kakaibang isda kapag mag-isa siyang umaalis para mamangka sa hating gabi. Laking tuwa ni nanay sa mga huli ni tatay. Tanging si tatay lamang ang masayang umuuwi mula sa pangingisda. Ang dami mo namang huli, Marcelo. Mapalad talaga ako, asawa ko. Ano bang sikreto mo, tay, at ang dami mong huli? Sinusunod ko lamang ang dagat. Sinusunod ko ang sinasabi nito. At anong sinasabi sa'yo ng dagat, asawa ko? Tinatawag niya ako. Naririnig ko siya. Nagbibigay ng direksyon. Nakakahalina ang tunog ng boses niya. Boses nino? Ng dagat. Nagsasalita ang dagat, tay? Oo, naririnig ko. Nagsasalita ang dagat. Tinatawag ang pangalan ko. Naparami yata ang inom mo ng lambanog, Masbate. Kung alam ko lamang makgoli na lamang mula sa malayong timog ang pinainom ko sa iyo. Hindi ako lasing, Dina. Nakakausap ko ang dagat. Sa katunayan, may nais siyang sabihin sa iyo. Gusto akong makausap ng dagat? Oo, asawa ko. May nais ang dagat na sabihin sa iyo. Dumating ang panahon. Matapos ang kabilugan ng buwan, umuwi si tatay mula sa palengke na malungkot. Masaya siyang naghatid ng huli sa pwesto ni nanay sa palengke, pero para siyang namatayan nang umuwi. Isang araw narinig ko na kinakausap ni tatay si nanay sa batalan. Nag-uusap silang dalawa ng seryoso. Dina, sumama ka sa akin ng mangisda. Hindi ako marunong mangisda, Marcelo. Batig mo yan. Gusto kang kausapin ng dagat. Sa bangka kanya nais kausapin. Ano ba yung kalokohang sinasabi mo? Ayoko. Hindi ako sasama sa pangingisda mo. Sige, si Celso na lang ang isasama ko. Sasama na ako. Payag na ako. Nang sumunod na araw, sumama si nanay kay tatay sa pangingisda kahit na sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan na tila bagyong kumubabaw sa buong isla namin. Umaga umalis sila tatay pero hapon na ay wala pa rin sila ni nanay sa bahay. Tano, nandito ba nanay mo? Mang Celso, wala pa po sila nanay. Sinama po siya ni tatay sa pangingisda. Ano? Sa gitna ng rumaragas ang ulan? Opo, nangangamba nga po ako eh. Dumito ka na lang muna sa kubo niyo. Hahanapin ko sila sa laot. Mag-iingat po kayo, Mang Celso. Pero ginabi na si Mang Celso sa paghihintay sa tabing dagat. Wala pa rin sila nanay at tatay. Hindi ako nakatulog buong magdamag sa pag-aalala. Baka kinuha na sila nanay at tatay ng sirena. Pero napatunayan kong mali ako nang pumutok ang araw kinabukasan. Ginising ako ng mga sigawan ng mga kapitbahay naming mangingisda. Tano, gumising ka. Natagpuan na namin ang iyong ama. Talaga, Federico? Saan? Nakita namin siya sa gitna ng karagatan. May sugat sa kanyang ulo. Sugat? Si nanay. Nasaan si nanay?
Hindi namin nakita ang nanay mo, Tano. Ikinalulungkot ko. Anong ibig mong sabihin? Marahil ay kinuha na ng sirena ang nanay mo. Hindi! Oo, dahil nakita naming nakalutang malapit sa bangka ng tatay mo ang mga damit niya. Nang kunin ko ang bulsa niya, punit-punit ito na parang ginulanit ng mga ngipin ng pating. Federico, hindi totoo yan! Ang mabuti pa, kunin mo na yung tatay mo sa laot at dalhin dito sa abang kubo ninyo na magamot natin ang mga sugat sa kanyang ulo. Ginamot namin si tatay. Magdamag siyang walang malay tao. Nang sumapit ang kinaumagahan, nagising siyang may luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, pero mistulang wala siyang matandaan. Hindi niyo po ba naaalala kung anong nangyari kay nanay? Wala akong maalala, anak. Bakit ako nagkakaganito? Marcelo, pare, sigurado ka bang wala ka naaalala nung gabi bago kayo ng isda ng sumunod na araw? Wala. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala? Ako si Celso, ang matalik niyong kaibigang mag-asawa. Kaibigan ka naming mag-asawa? Bakit hindi kita matandaan? Labis akong nag-alala para kay tatay. Para siyang nagkaroon ng amnesia, Sir Jupiter. Hindi lahat ng tao naaalala niya at hindi lahat ng mga nangyari sa nakaraan natatandaan niya. Naawa ako sa tatay ko lalo na sa tuwing isasama niya ako sa pangingisda. Kinakausap niya ang dagat. Nasaan ang aking asawa? Pakiusap. Ibalik niyo na sa akin si Dina. Pero walang sumasagot. Walang boses na naririnig mula sa dambuhalang karagatan. Isang gabi, dali-dali siyang pumalaot para hanapin si nanay. Bilog ang buwan noon. Pumunta si tatay sa gitna ng karagatan at doon ay hinagis ang lambat. Nakahuli siya ng isang pangkaraniwang isda. Kunin mo ang katangi-tanging isda na iyong nahuli. Yan ang iyong asawa. Pakainin mo ito at alagaan. Isang araw, magigising ka na lamang na ang isdang yan ay mapapalitan ng tunay mong asawa. Dinala ni tatay ang misteryosang isda at inilagay sa isang drum na pinuno niya ng tubig dagat. Sinabi sa akin ito ni Itay at naniwala naman ako. Tano, anak. Ingatan mo at alagaan ang gintong isda na ito. Dahil balang araw, magiging nanay mo yan. Talaga, Tay? Paano nyo naman nasiguro? Ang dagat ang nagsabi sa akin. Maniwala ka sa boses ng dagat. Maraming taglay na hiwaga ang dagat na hindi pa natin natutuklasan. Magtiwala ka sa dagat, anak. Nalaman ng mga kapitbahay ang nangyari at kahit sila ay naniwalang lahat sa tatay ko. Lahat sila gustong makita ang isda na alaga namin. May mga ilan ding mga taga-isla ang pumunta sa bahay namin upang humingi ng tulong dahil may mga anak at kamag-anak din silang kinain ng dagat. Tinatanong nila si tatay kung babalikan pa sila ng kanilang mga nawawalang kamag-anak sa dagat. Hindi ko masasabi dahil wala pang winiwika ang dagat sa akin.
Tanging ang boses mula sa dagat ang nakakaalam. Isang araw, sinadya ako ni Frederico habang mag-isa akong naglilinis ng bakuran namin. Tano, totoo bang nagbalik ang nanay mo na anyong isda? Oo, Federico. Yun ang sabi ni tatay. Si tatay ang may dala sa isda. Pero anong pakiwari mo sa isda? Sa tingin mo ba yung gintong isda talaga ang nanay mo? Tinignan ko ang isda, Federico. Napakaganda ng kulay. Makinang ito. Sinubukan kong kausapin ngunit wala itong imik. Minsan sinubukan ko itong testingin. Binigyan ko ito ng prutas na bayabas. Bayabas? Oo, bayabas. Alam kong ayaw na ayaw ni inay ng bayabas. Alam mo bang hindi ito kinain ng isda? Siya nga. Parang nagalit pa ito. Sinubukan ko uling pakainin pero sa pagkakataong yun, hopya naman ang binigay ko. Anong nangyari? Kinain ng isda yung malaking tipak ng hopya na nilaglag ko sa drum. Isang lunukan lang sa kanya yung hopya. Natuwa ako dahil ito na nga ang senyales na baka ito nga ang nanay ko. Bakit? Dahil ayaw ni nanay sa bayabas at paborito niyang pagkain ng hopya. Baka yung isda ng hangyo ng nanay mo. Yun din ang pakiwari ko. Inihintay ko na lang na magbagong anyo ito. Anong saya siguro, Federico? Isang gabi, magkasama kami ni tatay na maghapunan nang dumating ang kaibigan nila ni nanay na si Mang Celso. May bitbit na sagwan si Mang Celso. Tinawag niya si tatay at nag-usap sila sa pampang ng dagat. Sumilip ako ng palihim mula sa bintana at pilit ko silang pinakinggan. Ang hangin ng dagat ang nagdala ng mga boses nila sa akin at natulingag ako sa natuklasan ko. Parang Marcelo, natatandaan mo pa ba ang sagwan na ito? Anong merong sa sagwan na hawak mo? Eto, kunin mo. Nakita kong biglang nalungkot si tatay nang kunin niya ang sagwan mula kay Mang Celso. Yan ang sagwan na ginamit mo noong namamangka kayo mag-asawa papunta sa gitna ng dagat. Paano mo nalaman? Dahil sinundan ko kayo mag-asawa. Sumakay din ako ng bangka. Pero bago nangyari yon, nakita ko na kayong nagtatalo ni Dina dito sa pampang. Bakit mo siya inaaway sa gitna ng ulan? Inaway? Wala akong natatandaan na inaway ko ang asawa ko. Wala kang matandaan o pinili mong huwag maalala ang lahat. Magkaiba yun, pare. Ano ba ang nakita mo nung araw na yun? Malakas ang ulan, pero kitang-kita at dinig na dinig ko kayong mag-asawa habang nakatago ako sa likuran ng malaking bangkang nakadaong. Galit na galit ka kay Dina. Bakit ka ba nagagalit sa akin, Marcelo? Dahil dikit ka ng dikit kay Celso. Nagtitinda lamang kami sa palengke. Magkalapit yung pwesto namin. Natural lang nakausapin ko siya dahil unang-una... Hindi mo siya asawa. Yun ang una mong tatandaan. Alam ko. Pangalawa, hindi kayo kasal. Kaya kung makikiapid ka sa ibang lalaki, kasalanan din yun sa Diyos. Pangatlo, nasisiraan ka na ng ulo kung ano-ano yung mga pinag-iisip mo. Anong meron si Celso na wala ako? Makitid ang utak mo, mapaghinala ka pa. Nakakatakot ka. Hindi ka naman dati ganyan ah. Anong hindi ganito? Hindi ka ganyan nung panahong hindi mo pa nakakausap ang dagat. Bigla kang naging mapanghinala. Ayoko sa lahat ay iniiputan ako sa ulo. Hindi mangyayari yun. Alam mo kung bakit?
Bakit? Dahil wala kang ulo. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Sasama ka sa aking mangisda! Naalala mo na, pare? Wala akong alam sa kinukwento mo. Bakit mo siya sinakal sa bangka? Sinakal? Kinilabutan ako sa narinig ko. Nagmadali akong lumabas ng kubo para mas lalong marinig ang komprontasyon nila tatay at Mang Celso. Nagtago din ako sa bangkang nakadaong sa pampang. Nang sundan ko kayo sa gitna ng dagat, napakalakas ng ulan noon, mistulang bagyo. Natatandaan mo, kaya hindi mo na ako nakitang nasa kabilang bangka. Pinagsisigawan mo si Dina, sinaktan mo siya. Kitang-kita ko, sinampal mo siya ng paulit-ulit. Hindi. Nandun ako sa kabilang bangka. Nakita ko ang lahat. Nang gumanti ng suntok si Dina, sinakal mo siya bigla. Ubod ng diin. Halos madawdaw ang ulo niya sa tubig. Kinakausap mo ang dagat at mistula kang baliw na sumisigaw sa dagat. Oo! Nandito na ang asawa kong makasalanan. Nandito ako para ialay siya sa'yo. Hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako, Marcelo! Naririnig kita, dagat. Naririnig kita. Hindi na makakatakas pa ang talipandas kong asawa. Bitiwan mo ako! Hinampas ka niya ng sagwan sa ulo at doon ka na nawalan ng malay tao. Tinawag ko si Dina pero bigla siyang nawala. Nawala siya sa isang iglap. Nakita ko na lang na palutang-lutang na sa dagat ang blusa niya. Huwag mong palabasin na pinatay ko ang asawa ko. Wala akong kinalaman dyan sa binibintang mo. Umuwi ka na. Magpapahinga na ako. Bumalik si tatay sa kubo namin, dala ang sagwan niya. At magmula ng gabing kinompronta sa ni Mang Celso ay may malaking pagbabago na akong nakita sa tatay ko. Palagi na siyang tulala at nakatitig sa sagwan niya. Halos 2 linggo kong nakikita si tatay na ganoon. Tumigil na rin siya sa pangingisda. Hanggang isang araw nagising akong nakita ang tatay kong may hinahasang bolo. Maghapon niya yung hinasa bago siya nagtungo sa palengke. Pagbalik niya nung kinagabihan, ay ininom niya ang biniling McJolly sa tindahan. Nalasing siya ng todo, Sir Jupiter. Lumabas siya ng kubo at pumunta sa drum kung saan naroroon ang isda na inaalagaan namin. Ito na ang panahon para mag-iba ka ng anyo. Kinuha ni tatay ang gintong isda at pinagkakatay ito. Nagkapira-piraso ang buhay na isda. Nang tuluyang mamatay ang isda ay kinain niya ito ng hilaw. Wala siyang tinirang laman kundi tinik. Ultimo dugo ng isda, sinibasib niya sa kanyang mga kamay. Tay, anong ginawa niyo sa nanay? Tiningnan lang ako ni tatay. Pagkatapos ay gumaripas siya ng takbo pasakay sa bangka niyang malaki at pumalaot papunta sa gitna ng dagat. Nagmamadali siyang nagsagwan na tila ba hinahabol siya ng multo. Tay, gabi na, saan kayo pupunta? Nakainom kayo, bumalik kayo dito, tay! Tinangka kong sumakay sa isang bangkang nakadaong sa pampang para habulin siya, ngunit huli na ang lahat. Naglaho na sa dilim ang tatay ko. Naglaho na siyang tuluyan.
Yun na pala ang huli naming pagsasamang dalawa dahil magmula noon ay hindi na natagpuan pa ang tatay ko. Lumipas ang ilang buwan na paghahanap, pero walang nakakita sa kanya. Lumipas ang ilang taon, hindi na siya natagpuan hanggang... Tano, gising. Bakit, Federico? Naririnig mo ba yung naririnig ko? Tayong dalawa lang dito sa bangka. Wala akong ibang naririnig kundi ikaw at ang pagsagwan mo sa tubig. Naririnig ko yung boses ng tatay mo. Ano? Maraming mga mangingisda na nakakakilala kay tatay ang nagpapatunay sa akin at sa mga taga-isla na naririnig daw nila ang boses ni tatay. Tinatawag ang pangalan nila. Niyayaya sila na lumangoy pasisid sa kailaliman ng dagat. May mga matatandang nakapagsabi rin na nakikita raw nila ang isang misteryosong mangingisda sa gitna ng karagatan sa tuwing kabilugan ng buwan. Malungkot na nangingisda sa gitna ng dilim. Maraming kwento, maraming hiwagang nakabalot sa buong karagatan namin sa isla. Pero isang bagay lang ang malinaw. Nananatiling nasa dagat lamang ang aking mga magulang. Buhay man sila o tunay na pumanaw, batid ko na nandun sa dagat ang tinig ng kanilang pag-ibig. Ako po si Tano. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.